Balik ng dikit na anino. Magandang gabi po, Kuya Ken. Ako po si Alex. Tawagan niyo na lang po akong Lex. Matagal na po akong taga-subaybay niyo. At dahil sa inyo, mas lalo po akong naging interesado sa mga kwentong kababalaghan. Pero ngayon po, gusto ko pong ikwento ang nangyari sa matalik kong kaibigan, si Mara. Hindi po ito imbento. Hanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin siyang makatulog ng mahimbing dahil sa trauma. Sana po mabasa niyo ito at mabigyan ng boses. Ako po si Mara, isang call center agent. Madalas po ako mag-graveyard shift at ang apartment ko po ay sa Quezon City, sa isang lumang compound na mayroong maraming puno at halaman. Ang pinaka nakakapagtaka po sa lugar namin ay yung isang lumang hagdanan sa likod ng compound. Ito po yung shortcut papunta sa sakayan ng jeep. Luma na po yung hagdanan, gawa sa kahoy na may lumot, at madalas balot ng dilim kahit may ilaw sa dulo. Ayon po sa mga matatanda doon, wag daw po ako magpapagabi sa hagdanan, lalo na kung mag-isa ako. Pero minsan, wala kang choice. Isang gabi, pagkatapos po ng trabaho ko, mga bandang 2:00 na po, ng madaling araw, pagod na po ako. Kaya imbis na umikot pa, napagdesisyonan kong gamitin ang hagdanan sa likod ng compound. Madilim, oo, pero mas mabilis. Habang bumababa po ako, narinig ko ang kakaibang tunog. Tunog ng tila may dumadaos-dos, parang may nagkakalagkad ng mabigat na bagay sa ibaba. Tumigil po ako. Sinilip ko ang ibaba ng hagdanan. Wala po ako nakita. Naisip ko, marahil pusa lang. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko at muling nagpatuloy ako sa pagbaba. Mas dumilim na po ngayon dahil may isang poste ng ilaw na patay. Nakita ko po ang sarili kong anino na sumusunod sa akin. Normal lang naman. Pero nang nasa kalagitnaan na po ng hagdanan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa batok ko. Malamig na parang may humihinga at kasabay nun ang anino ko na biglang humaba. Hindi po ito ang normal na anino na gumagalaw kasama ko. Ito po ay isang pahabang anino na tila humiwalay sa akin at pumulupot sa aking mga paa. Parang nakakulong ako bigla. Nagulat po talaga ako. Mabilis akong lumingon sa likod. Walang tao. Pero po sa aking paglingon, naramdaman ko ang isang malamig na halik sa batok ko. Hindi po halik ng tao. Walang labi, walang hininga. Puro lamig lang na tumagos hanggang buto. Napakasama po ng pakiramdam ko pagkatapos nun. Agad akong tumakbo pababa ng hagdan. Hindi ko na inalala kung matatapilok ako. Naramdaman ko po na tila may sumusunod sa akin. Isang anino na dikit. Biglang dikit ng dikit sa aking likod. Parang damit na hindi ko maalis. Pakiramdam ko po ay pinipiga ako. Pagdating ko po sa aking apartment, mabilis akong pumasok at nilak ang pinto. Nanginginig po ang buong katawan ko. Lumabas ako sa balkonahe para huminga ng malalim. Nang lumingon ako sa apartment ko, nakita ko po ang sarili ko sa salamin na nakadikit sa pader. At doon ko po nakita ang anino nakadikit sa akin, nakayakap sa likod ko. At ang ulo nito ay nakapatong sa aking balikat. Tila amoy na amoy ang aking buhok. Walang mukha ang anino, puro dilim lang. Pero ang mga mata nito, Kuya Ken, ay dalawang maliit na pulang tuldok na nakatitig sa akin sa salamin. Parang nagliliyab na baga. Nagsimula po akong umiyak. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Sinubukan kong magdasal. Pero habang nagdarasal po ako, pakiramdam ko po ay lalong humihigpit ang yakap ng anino. Nagsimula ako makaramdam ng matinding pagod at unti-unting nanlalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko, hinihigop ang lakas ko. Naramdaman ko po ang bulong sa aking tenga, malalim at garalgal. Hindi ka na mag-isa. Kasama mo na ako magpagailanman. Kinabukasan po, natagpuan ako ng aking roommate, nakatulog sa sahig ng balkonahe.
May mataas daw po akong lagnat, nanginginig at ang pinagtataka ng roommate ko ay ang marka sa batok ko. Isang bilog na marka na kulay itim na tila paso na hindi na nawala hanggang ngayon. Kaya mula noon, hindi na po ako bumalik sa apartment na yun. Umuwi na po ako sa probinsya at ang problema ay laging may lamig sa likod ko at madalas may naririnig po akong bulong sa tenga ko, lalo na kapag nag-iisa ako sa dilim. Pakiramdam ko nandiyan pa rin siya at nagbabantay. Ang sabi po ng isang albularyo sa probinsya namin, kinailangan ko daw iwan ang aking anino sa hagdanan at may sumama sa akin. Dikit na anino. Isang nilalang na mahilig sumama sa mga taong mag-isa, malungkot, at hindi raw po ito aalis hanggat hindi ito mapapalitan ng panibagong biktima. At ang kinakatakot ko po, Kuya Ken, ay baka sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging matibay ang kapit niya sa akin. Yan po ang kwento ni Mara. Ingat po tayo palagi at sa lahat ng nakikinig. Hindi lahat ng nakikita nating anino ay sa atin nagmumula. Dahil minsan, may mga anino na sariling nila lang at naghahanap ng kalaro o ng matitirahan. Salamat, Lex, sa pagbabahagi ng nagpakalalim at nakakakilabot na kwento. At sana mawala na yan sa'yo, no? Para kahit pa paano gumaan-gaan naman yung pakiramdam mo kasi talagang mahirap yung ganyang sitwasyon. At ingat kayo palagi. Kayo mga ka-midnight, may mga karanasan din pa kayo na kagaya nito? O mga misteryoso at nakakatakot na nangyari sa inyo? Huwag na kayo mahiya na ibahagi yan dito para malaman din namin ang kwento nyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya Ken. Lagi kayong mag-iingat, lalo na kapag mag-isa lang kayo sa bahay at sa dilim.